Ang gabi po. At tayo po ay mag-uusap tungkol po ah, tungkol sa ano bang chance ng kaso na sinampa laban kay Duterte. Yan po pag-usapan natin. So, nevertheless, ay nandito tayo para sabihin na kung ano yung i-explain natin kung ano tatakbo ng negosyo, ng kaso. Ilatag ko sa inyo yung isang powerful argument na tinitingnan ko na powerful argument ng ng depensa ni Duterte laban sa kasong crime against humanity na sinampa laban sa kanya. Nais ko palang klaruhin na hindi po ibig sabihin na maka-Duterte ako just because dinidiscuss ko ang kaso na depensa ng mga abogado ni Duterte. Pero, siyempre, hindi mo man din mawawala sa akin yung dahil sa maalam po ako sa kung ano mga negosyo, mga takbo ng kaso. At ako'y trial lawyer din. So, nakikita ko po yung kinang at ang galing at ang lalim at ang lakas ng argumento ng mga abogado ni Duterte. Hindi man nila nabanggit sa kanilang argumento, pero nakita ko yung kinang ng galing ng kanilang argumento. Ini-analyze ko po ng malalim at ang ibig pong sabihin niyan ay talagang papatok itong argumento na to. Napipredict ko na po sapagkat po ay kabisado ko rin ang magiging action ng mga judges. At magiging action ng mga judges ay magre-respond din lang sila sa kung ano din ang argumento on both sides. Itong i-discuss ko po ay hindi pa po ito nasasagot ang argumento. Ito pong argumento ay hindi pa nasagot ng ng mga grupo ng mga kumakaso laban kay Duterte. Pero expected ko na rin kung ano magiging sagot nila. Okay? So, roughly speaking, ano ba yung meron dito sa pag-usapan natin? Tandaan niyo po na yung International Criminal Court ay preliminary o paumpisa ay nagdesisyon po na magkakaroon muna sila ng investigasyon pagpatakbo sa kaso laban kay Duterte. Pero napapaloob din po sa tinatawag na Article 15, Paragraph 4, na hindi muna, ang hindi ibig sabihin, mapipilitan din magdesisyon ang tinatawag na pretrial chamber na magbigay ng authority to investigate without prejudice to the question of jurisdiction later. So, nevertheless, ang pag-usapan natin ay ano ba ang dahilan? Sabi ko nga kanina, ano ba ang dahilan kung bakit naghimasok ang pretrial chamber? Sa kanilang sagot ay total, may karapatan pa naman na i-argumento sa bandang huli ang tanong patungkol sa kung may authority ang ICC sa kaso o hindi. Hayaan muna natin na pagbigyan muna ang prosecution na mag-imbestiga. Yan po ang strict sense ng ibig sabihin ng decision ng International Criminal Court. Next, nung nagdesisyon na itong pretrial chamber judges, ay ito po ay challenge, matandaan ninyo, challenge ng Philippine government. Sa utos ni BBM ay nagsampa po si Minardo Guevara ng tinatawag na questions on jurisdiction, kung may authority ba ang
ICC o wala sa kaso sa Pilipinas. At ito po, shortcut, nagdulot ng isang desisyon ng appeal chamber. Umampila sila eh. Kasi sa pretrial chamber judge ay talo sila. Sa appeal chamber, nagdesisyon po yung appeals chamber na nagsasabi na hindi muna nila asikasuhin yung issue patungkol sa jurisdiction at hayaan muna nila na gumulong ang pagtakbo ng investigasyon. Kasi ito po ang katwiran ng appeals chamber. Number one, yung desisyon ng pretrial chamber na inaapila ay hindi naman nagdesisyon patungkol sa jurisdiction. So, pag hindi naging issue sa decision sa jurisdiction ang mababang level, ay walang karapatan ang appeal na level na itatakil o pag-usapan ang issue sa jurisdiction. Kasi hindi proper ang pag-discuss ng desisyon ng jurisdiction sa desisyon ng pretrial chamber. Number two, ay hindi proper ang pag-angat ng tanong kung talaga ba yung withdrawal ng Pilipinas ay magdulot ng kawalan ng jurisdiction sa Pilipinas ng ICC. So in English, ito ang salita. The impugned decision of the pretrial chamber authorizing the investigation into the case of Duterte did not raise the issue of jurisdiction. Yan ang number one. Number two, in the same decision, the issue of the effect of the withdrawal of the Philippines from the statute was not also questioned. Therefore, ang decision ng appeals chamber sa apila ng Pilipinas na sinampa ni Minardo Guevara ay hindi nag-confront head-on ang issue, hindi na kinonfront head-on ang issue kung may jurisdiction ng ICC o wala. Kaya, hinayaan na lang nila na gaganon at syempre, nasa kaisipan naman kasi nung appeals chamber na lahat na kung mag-decision man sila kung may authority o wala, ay hindi mo pa rin pwedeng tanggalan ng karapatan ang akusado na mismo ang magtanong, mag-angat ng challenge kung may jurisdiction ba o wala. So precisely, that was the opportunity na binigay sa mga abogado ni Digong Duterte na nagsampa sila ng tanong. Challenge. There. Sabi niya, tinanong namin, china-challenge namin ang prosecution tsaka yung korte na wala pong authority ang ICC sa ng kaso ni Duterte. Alam mo yung pag-argumento nila? Pardon me from saying, hindi po ako nagsasabi na nag-against ako sa mga biktima. Where in fact, ako po ay dapat magkaroon ng katarungan ang mga biktima. Pero hindi po dito sa usaping ito. Dapat inutusan ni Bongbong Marcos si Remulla na magsagawa na ng investigasyon para sampahan si Duterte, si Bato, si Bongo, si Sara, si Albayalde, si Karamat, si Leonardo, si Garma, o si Vitaliano Aguirre ng kasong paglabag sa Crime Against Humanity na batas sa Republic Act 9851. Meron tayong batas dito. Bakit hindi mo ginawa? Kaya sinisisi ko po si Bongbong Marcos. Para sa si Poncio Pilato. Hinuhugasan niya kamay niya. Ayaw niya madungisan ang kamay niya. Hinayaan niya yung ICC ang gumanap ng dapat gagawin niya. Ang tanong diyan, Bongbong Marcos, kung nakaya ng ICC na napakalayo, how many thousands of kilometers away ang The Hague, na kaya nila kumuha ng ebidensya sa Pilipinas,
bakit hindi mo kaya kunan ng ebidensya ang Pilipinas dito sa Pilipinas? Ang kasong yun, dito naman nangyari yun. Kung dito nangyari sa Pilipinas, hindi na mahirap para sa mga testigo tawagin na dito na rin uupo at magtitistigo. Ang aking magandang asawa po ay kaharap ko kaya ako itong tuwa. So, ngayon, dahil hindi ginawa ni Bongbong Marcos, wag na po kayo gumawa ng pakulo na titirahin mo mga Duterte kasi ayaw sa ICC. Hindi po yan ang totoong isyu. Ang totoong isyu, kaya ba ng Pilipinas lilitisin si Duterte sa Pilipinas? Ang sagot ko diyan, kung akong presidente, kayang-kaya. Bakit nalitis natin si Kibuloy? Kung sabihin mo hindi kaya. Yan ang una kong problema. Kaya, pag hindi mo ginawa ito, Bongbong, para mo na rin sinabi, hinayaan mo na lamang na manalo si Duterte sa ICC sa kaso. Kasi unang-una, ito na nakita ko ng argumento na pinakatumpak na argumento na magwawala ang lahat ng anti-digong dito. Sigurado ako mananalo si Digong dito. Opinion ko lang yun, pero halos 100% sure ako. Ginamit ko ang aking pagka-doctor of jurisprudence dito. So ngayon, ulitin natin bago ko ilatag ko ano yun. Sinabi ng International Criminal Court yung pretrial chamber na sila ay magbibigay ng authority sa Office of the Prosecutor na mag-imbestiga dahil sa unang tingin lamang nila ay yung mga krimen na tinitingnan ay mga krimen na nangyari nung kasapi pa ang Pilipinas sa panahong yun. Mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. At ito ay mga kasalanan sa Davao, na Davao Death Squad, at saka sa nung siya presidente sa war on drugs. So, tinitingnan lamang ng ICC na dito nangyari. Kaya, nag-go na. Tapos na sabi, total, hindi pa naman sarado ang pintuan para sa akusado na, o di kaya sa Pilipinas, na mag-argumento sa bandang huli na questionin yung authority ng ICC sa paggalaw ng kasong ito. Ganun lang naman, may reservasyon lang. Hindi po nasara ang pintuan. Kaya maraming tatanong, hindi ba mo na nakadebik na yan? Kasi nagdesisyon ng ICC pre-trial chamber tsaka appeals chamber na may jurisdiction ng ICC. Okay. Let me be clear, hindi pa po sarado ang pintuan. At may karapatan po si Digong Duterte sa Article 39 na magsasampa ng kanyang sariling pagkontra sa authority. So ngayon, ang argumento naman po ng mga anti-Duterte, kasama diyan si Attorney Conte, kasama si Attorney Joel Butoyan, kasama si Attorney Nery Colmenares, ay ganito, sapagkat nangyari ang pag-declare ng Office of the Prosecutor na mag-preliminary examination sa mga kaso lamang kay Duterte noong February 8, 2018 na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. So, tuloy-tuloy pa rin. May authority ang ICC. Yan pong argumento nila. Ang argumento naman ngayon nitong mga abogado ni Duterte, to which I subscribed solidly, ay wala na pong jurisdiction ang ICC sapagkat ay may kondisyon po na nakalagay sa batas ng Rome Statute na bago mag-authorize ng investigation, dapat natupad muna ang kondisyon. Ano yung kondisyon? Napakatatag ng kondisyon. Napakatatag. Ibig sabihin, kung hindi matupad ang kondisyon, hindi magtutuloy ang kaso. Para maintindihan ninyo, parehas lang ngayon. Halimbawa sa Maynila, may jurisdiction ang Regional Trial Court ng Manila na
magta-trial sa lahat ng murder na nangyari sa Manila. Pero ang tanong, lahat ba ng murder ay dapat bang forever mapunta sa trial court ng Manila? At pwedeng gaganapin ng trial court ng Manila? May limitasyon po. Anong limitasyon? Una, may limitasyon tayo na tinatawag na prescription or sa layman's language, expiration. After 20 years, hindi mo na pwede kasuhan ang taong pumatay ng murder. After 20 years. Hindi ka na yung RTC natin at saka prosecutor natin o fiscal, hindi na sila pwede mag-exercise ng jurisdiction para sa taong yun na pumatay. Kasi may expiration nga. In the same manner, sa Pilipinas at saka ICC, nag-expire na nung hindi na naging member ang Pilipinas. Ganon po ang example ko na malapit para maintindihan ninyo. May jurisdiction ba? Yes, may jurisdiction. Ang ICC sa mga krimen na nangyari, na krimen na siya rin kinakaso na prosecutor laban kay Duterte. Ang tanong kasi, may jurisdiction. Ang tanong naman, pwede mo bang ikaso, yung mga krimen na may jurisdiction? Yan ang tanong, napaka-importante. Kasi kung hindi mo pwede mampisahan, hindi na pwedeng tatakbo ang kaso. Kagaya rin sa RTC Manila, kailangan umpisahan mo na ng piskal natin na mag-gather ebidensya at bigyan ng karapatan ang taong inaakusa na sumagot. Pagkatapos nun magdesisyon ng piskal na sapat ang ebidensya ay saka isasampa sa korte natin sa RTC. At pagpalabas ng RTC ng desisyon ng warrant of arrest, may authority ang RTC. Pero kung lumampas ng 20 years, hindi na pwede magpalabas ang RTC ng warrant of arrest. Kasi nakalagay sa batas natin na after 20 years, may prescription na wala na. In the same manner, ganun din ang sitwasyon ng Pilipinas na kapag umalis ang Pilipinas, ay may 1 year ka na pwede mong gagawin ang kaso na isampa laban sa tao na Pilipino. Kung hindi mo magawa sa loob ng 1 taon, mula ng pag-withdraw, ay wala na. Quits na. Parang parang prescription yan. So ganun po ang argumento nila. So basahin natin ang argumento nila ngayon. Ipagpakita ko sa inyong argumento ng abogado ni Duterte. Ito. Ito siya. I hope so nakikita ninyo. Ang unang argumento nila sa puntong ito ay, ang unang statement nila ay the irrelevance of Article 127. Ano ba yung Article 127? Ang Article 127 po, yan po yung artikulo sa Rome Statute na nagsasabi kahit sino na bansa na kasapi ng ICC ay pwedeng umalis. Pero may kondisyon. Number 1 condition, kailangan palampasin mo ng 1 taon bago siya tuluyan makonsidera na final ang withdrawal. Number 2 condition, kailangan tuparin niya pa rin ang tinatawag na obligasyon na nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas. Lalo na yung pagbayad sa membership fee at pagbayad sa contribution para sa gagastusin ng International Criminal Court sa pagbabayad ng mga empleyado nito, kasama yung mga judges, kasama yung mga Office of the Prosecutor. Yan ang pangalawang condition. May pangatlong condition na ang kanyang pag-withdraw ay hindi makaapekto sa anumang kooperasyon o pagtutulungan na nagawa sa gitna ng Pilipinas at ng ICC, ng Korte, na may kinalaman sa criminal investigations at saka mga proceedings na nangyari bago
maging final ang withdrawal ng Pilipinas mula sa ICC. Yan ang pangatlong kondisyon. Ang pang-apat na kondisyon ay ganito. Hindi makaapekto yung pag-withdraw sa mga any matter by which was already under consideration by the court. So kahit anong bagay na nakonsidera na ng korte bago maging final ang withdrawal. So dito ngayon, sa argumento po ng sa kanilang grupo ni Attorney Christine Conti at si Attorney Joel Butoyan, ay sinasabi nila, sapagkat po noong February 8, 2018, ay nagpalabas na po ang Office of the Prosecutor. Office of the Prosecutor. Ha? Tandaan yan. Office of the Prosecutor ng kautusan na magsasagawa na sila ng preliminary examination. Tandaan mo yung examination. Iba po kasi examination kasi investigation. So, ang tanong, sabi ng argumento nila ni Attorney Conti at ni Attorney Butoyan, dahil may preliminary examination na ginawa noong February 8, 2018 sa panahon o sa araw na yun na kasapi pang Pilipinas, ay sapat na daw yun, makonsidera na yun na matter under consideration para magpapatuloy ng authority ang ICC. Ako naman at saka yung prosecution, yung abogado ni Duterte ay nagsabi, hindi po yun pwedeng sasakupin. Number one na argumento ay kailangan mo na may exercise nag-exercise na ng jurisdiction ang korte sa kaso para bago mo sasabihin na magpatuloy. So ibig sabihin, kinikwento kanina, may murder sa Manila, pero ang tanong, magpapatuloy ba ang korte ng RTC ng Manila kung lampas na hindi pa naumpisahan ang kaso? Lampas na ng 20 years? Hindi na pwede. Kasi in this manner, lampas na rin na naging member ng Pilipinas, hindi na rin pwede. Yan po ang argumento ng grupo ng abogado ni Duterte. Hindi po nagsampa ng kaso sa korte ang prosecutor. Ang prosecutor po ay kagaya sa prosecutor din sa Manila na hindi titingnan ng RTC ng Manila ang kaso na murder kahit na murder nangyari sa Manila kung hindi sinampa ng piskal ang kaso sa korte, sa RTC. Ganun lang yan. Dito, hindi naman sinampa ng prosecutor sa ICC court ang kanilang ininvestigasyon, hindi na sinampa sa panahon na member pa ang Pilipinas. Bakit? Kailan ba natapos ang membership ng Pilipinas? March 16, 2019. Sa makatwid, March 17, 2019 ay hindi na kasapi ang Pilipinas sa ICC. Ang ginawa ng Office of the Prosecutor, nagsampa sila ng kaso sa International Criminal Court noong May 14, 2021. Lapas na 2 taon. Hindi na pwede tanggapin yun. Yan ang argumento ng abogado ni Duterte. At yan din ang aking argumento rin. Na ever since na nag-umpisa ko explain, doon ko lagi pinupunto. At ang korte or ICC pretrial court ay nagbigay ng authorization. Sige, tuloy may investigation. Kailan? Noong September 15, 2021. Lampas na rin sa panahon ng 2 taon na naging huling member ang Pilipinas. Ngayon, kung yan ang katotohanan na nangyari, i-apply na natin ngayon ang batas. Dito nakita ninyo, sabi ng abogado ni Duterte, sabi niya, dito sa 20 nila, number 50 argument, sabi nila, ay yung withdrawal daw ng Pilipinas sa Article 127, kinukontra nila na hindi daw nag-expire ang pag-exercise in jurisdiction
ang katotohanan lamang na tinitingnan nila, nangyari sa panahon na kasapi pang Pilipinas ang mga krimen. Yan ang kinukontra ngayon ng mga abogado ni Duterte. Ang sabi ng mga abogado ni Duterte, kung titingnan mo, may limitasyon ang sinasabing artikulo sa 127 na paragraph 2. Bakit? Kasi sinasabi po sa Article 12, paragraph 2 ng Rome Statute na batas. Titingnan natin ang Article 12. Papakita ko sa inyo. Ito yon, Article 12. Yan. Palakihin ko para makita ninyo. Yan, ang Article 12. Article 12, nagsasabi, preconditions. Ibig sabihin po, mga kondisyon na kailangan ay mag-exist bago makapag-exercise ng jurisdiction ang korte. So ano yun? Basahin natin. Sa number 2, dito. Sa number 2, maka-exercise ng jurisdiction ang ICC sa mga kaso in the case of Article 13 na kung saan ang korte ay pwede mag-exercise ng kaniyang kapangyarihan kung ang Estado ay parte na pa rin ng ICC. Kung hindi na parte kagaya sa Pilipinas, hindi na pwede tanggapin. O, yan ang Article 12. Anong Article 13? Yan. Sa Article 13, nagsasabi, the court may exercise jurisdiction with respect to a crime referred to in Article 5. Yung Article 5, yan yun po yung mga apat na krimen. Crime of genocide, crime against humanity, crimes of crimes of aggression, at saka war crimes. So, kung ang sitwasyon ay kung ang isa o maraming krimen na sakop ng kaso ay nangyari, ay nirefer. Ibig sabihin, nirefer sa Tagalog ay binigay ng kumbaga, binigyan ng authority ng ang prosecutor at ang nagbigay ng authority mismo yung estado na kung saan nangyari ang krimen. Tanong, Pilipinas ba napapasok yan? Sagot, hindi po nagbigay ng authority ang Pilipinas sa ICC para kasuhan si Digong sa mga krimen na yun. So, hindi papasok itong A. Tingnan natin sa B. A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed ay nirefer ng Security Council sa si prosecutor. Hindi naman nirefer ng Security Council ang Pilipinas. So, hindi mag-apply ito. Sa letter C, the prosecution has initiated investigation in respect of such crime. So, hindi pa po nag-initiate ng investigation ang prosecution sa Pilipinas. Kaya, kung hindi nag-initiate ng investigation, ay hindi mo pwedeng sabihin na magbigay ng authority sa Article 12 ang ICC para ipagpatuloy na gagalaw ang korte para lilitisin o mag-exercise ng jurisdiction ang ICC para pa kay Duterte. So sinasabi dito, ang tanging kondisyon lamang na pwedeng maghimasok sa Pilipinas ay dapat kung member pa rin ang Pilipinas sa panahon na gumalaw ang korte para sa kaso. Sa panahon na gumalaw ang korte ay September 15, 2021 na. Hindi nakasapi ang Pilipinas. Kaya iyan ang napakatinding argumento na hindi mababali. Hindi sa mababali sapagkat sa panahon ng binigay ng ICC ang kapangyarihan sa prosecutor na mag-imbestiga ay hindi na po member ang Pilipinas. Kaya bagsak, panalo si Digong. Yan po, ito po yung argumento
na magpapaiyak sa mga prosecution. Anyway, very, very strong-willed ako dyan sapagkat yan po ay batas. Ngayon, hindi yung tinatawag nilang preliminary examination ay hindi pa nagbigay ng authority ang ICC. Kaya hindi pwede tanggapin. Kaya ito lang ang pwede tanggapin kung kailan susukatin mo kung may obligasyon pa sa ilalim ng Article 127. Kung wala, ang tanong, nagbigay na ba ng authority ang korte? Nag-exercise na ba ng jurisdiction ang korte? Gumalaw na ba ang korte para litisin si Digong Duterte? Ang sagot, gumalaw nga, pero lampas na, hindi na member ang Pilipinas. Kaya bagsak. Yan lamang po ang aking sasabihin. Okay, sa susunod, abangan nyo ng iba pang mga nakikita ko na sigurado mananalo si Digong Duterte. Hindi, kaya ang sinasabi ko rito, mas gustuhin ko pa na sampahan. Total, hawak naman natin ng ebidensya. Di ba nag-Quadcom committee hearing? Ang daming ebidensya nakuha. Umamin pa nga doon si Duterte. Bakit hindi na lamang yung gamitin para dito sa Pilipinas kakasuhan? Ganun po ang aking punto dito. Para sigurado makapagbigay tayo ng katarungan sa mga biktima rito. Okay? Hanggang dyan na muna at maraming salamat po sa lahat.